Naniniwala po naman ang isang eksperto na lalo pong magpapahirap sa mga mamimili at mga magbubukid ang price cap na gustong ipatupad ng pamahalaan. Ayon po kay Dr. Rolando Briones ng Philippine Institute of Development Studies, maganda man ang intensyon ng gobyerno, posible pa rin itong magkaroon ng hindi sinasadyang epekto sa mga consumers at magsasaka. Baka raw kasi magkaroon ng shortage sa bigas dahil walang insentibong magpasok ng supply ang mga traders at retailers dahil nga sa mababang presyong dulot ng price cap. Bukod pa rito, umaabot na raw sa 25 pesos ang bentahan ngayon ng palay per kilo. At dahil nga mayroong price ceiling, baka lang lalong baratin ng mga traders ang mga magbubukid at lalo nilang ikalugi. Ba't ko bibilin sa mga farmer kung alam ng mahal, kung alam mo may bibenta ng mura? So syempre, you will say to the farmer, dahil may limitasyon ka ng presyo, ito lang ang pwede kong ibayad. In the effort na pumapayin yung presyo sa mga consumer, binawasan mo rin yung incentive sa supply side, and therefore, ang usual result yan, at basic economics lang yan, ay shortages. Samantala po naman, hindi naniniwala si Briones na dahil sa kartel kaya tumaas ang presyo ng bigas. Wala naman daw kasing nakikitang ebidensya ng kuntsabahan sa pagitan po ng mga nagbebenta. Giit niya ang pagsipa ng presyo ng bigas ay dulot ng mas mataas na gastusin sa produksyon. Kaya naman kung nais daw ng gobyerno ng panandali ang solusyon para mapanatiling abot kaya ang halaga ng bigas sa ngayon, ay pinakamainam na alisin o bawasan ang taripang ipinapatong sa imported na bigas. Na sa tingin ko ay mas padali, ibaba yung tax or import tax sa rice. Kasi sa ngayon, it's still at 35%. Kung inalis mo yung tariff na yan, i-zero mo yan, you will get a 35% price deduction ng imported rice. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.